Magandang buhay mga kalagas. So for today's video, ang pag-uusapan natin is based on my experience dito sa Pilipinas sa pag-apply ulit papuntang ibang bansa. Mga kalagas, kung gusto mo man malaman ang sitwasyon o kung paano mag-apply dito sa Pilipinas, walang sabihin sa inyo ang totoo kung bakit almost 4 or 5 months na ako na andito pa rin sa Pilipinas dahil hindi lingid sa kaalaman ng lahat about dito sa Pilipinas kung anong kalakaran kung sa pag-a-apply ng ibang bansa o kaya local na trabaho or dito lang sa Pilipinas. Alam naman natin kung ano yung mga requirements at hindi na natin to ikakagulat, lalong-lalo na kung natagalan ka sa ibang bansa. So mga kalagas, based on my experience, ito yung na-experience ko at gusto ko lang sabihin sa inyo para if ever na umuwi kayo, magdalawang isip kayo na umuwi at maghanap ng trabaho dito sa Pilipinas. So, ang naging experience ko dito, based on my application sa mga local at saka international agencies, is unang-una, hindi mawawala yung age limit. Tapos, experience, hindi lang experience ang tinitignan dito ng mga agencies, ng mga locals o kaya international agencies. Bakit kamo? Hinahanapan na din tayo ng mga in situ, mga seminars, kahit paldo-paldo tayo ng mga certificate na galing sa pinagtrabahoan natin. It's almost 5 months na ako nag-a-apply sa abroad, pero ang hinahanap talaga nila is in situ. Mahirap man na makipag-argue ka sa mga agency kahit marami ka ng certificate of employment, kailangan talaga nila ng in situ. Hindi ko alam kung bakit. Ano ba, bakit ba kailangan ng in situ dito sa Pilipinas? Di pa rin kayo nagbabago. Kayang-kaya pa naman namin magtrabaho sa ibang bansa. Kahit dito sa local, kahit dito sa Manila, okay lang. Pero, ang mahirap dito is yung age limit talaga. Tsaka, kailangan magkaroon ka ng in situ para hindi ka mahirapan maghanap ng trabaho. Kahit 10 or 20 years ka man experience sa ina-apply mong trabaho, kailangan mo pa rin ng in situ. So, mga kalagas, kung nakikita nyo yung mga videos ko, previous, maganda yung damit ko. Gumawa talaga ako ng video regarding to my application, pag-apply dito sa Pilipinas, na ganito yung damit ko sa video na to kasi taghirap na. Taghirap na. So, yun lang yung i-share ko sa inyo. Gusto ko lang sabihin sa inyo sa mga abroad, mga OFW na gustong umuwi at sasabihin mag-for good, kaya maghahanap ng oportunidad dito sa Pilipinas, huwag nyo nang balaking umuwi kung gusto nyo magtrabaho ulit. Kasi unang-una, kahit marami tayong experience, tapos mag-a-apply ka dito sa Pilipinas, unang-una, rejected ka. Bakit ka mo? Kasi may age limit na, need pa ng in situ, need pa ng mga kaik-ikan, pero ang sahod dito sa Pilipinas is 6.45 lang per day. So, 8 hours yon. Yun ang mahirap dito. So, kaya nga tayo mga OFW, willing pa rin tayo pumunta ng ibang bansa kahit medyo may edad na tayo. Kasi alam natin ang kalakaran sa ibang bansa. Tsaka, kayang-kaya pa naman natin. So, dito lang talaga ako na-dismaya sa Pilipinas kung bakit over 10 years na ako, katulad ko, over 10 years na ako nagtatrabaho, may mga certificate ako, lehitimong certificate pa yun ha, hindi yung binili ko lang sa Quiapo, lehitimong certificate. Pero, ang hinahanap sa akin is, kailangan daw may in situ ako. So, gusto ko lang sabihin dun sa mga OFW talaga na magnegosyo na lang kayo kung uuwi kayo dito sa Pilipinas at hindi na kayo mangingibang bansa ulit. Magnegosyo na lang kayo kahit maliit, may kita, kasi mahirap magtrabaho, mangamuhan, lalo na dito sa Pilipinas kasi over expenses na, maliit yung sahod, ang dami yung pang pagkakagastusan. Pero sa ibang bansa, okay lang kasi libre naman yung bahay, tsaka kung gusto nyo pa magtrabaho. Pero ang payo ko sa inyo mga kalagas,
is kung gusto niyo mag-ibang bansa ulit, diyan na lang kayo mag-apply ng agency papunta sa ibang bansa o mag-cross country kayo. Kasi ito na nga yung experience ko eh. Ang dami kong in-applyan, ang dami kong sinindan ng resume o CV, pero walay. Kasi ang hinahanap nila is may experience, vocational graduate, high school graduate, pero may experience, tapos may in situ na. So, yun ang mahirap, yun ang nakakasakit ng loob. Kasi nagkandaw-gaga na tayo sa haba-haba ng pinagtrabahoan natin, nahanapan pa tayo ng isito. Yun lang nakakadismaya dito sa Pilipinas. So, mahirap.